Kakaba-kaba na ang maraming jeepney driver na hindi nagpa-consolidate sa PUV modernization. Simula na kasi ang panghuhuli sa kanila, kaya may ibang hindi na rin namasada dahil sa mabigat na parusa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Tapos na ang 2 linggong palugit na ibinigay ng pamahalaan para sa mga jeepney drivers at operators na hindi sumali sa Jeepney Consolidation Program. Kaya simula na ang hulihan sa mga itinuturing ng kolorum na jeepney. Hindi na pumasada, pero nagprotesta naman sa harap ng Central Office ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Quezon City ang ilang jeepney driver na hindi sumali sa PUV Modernization Program. Hindi na talaga ako mamaya dahil siyempre pag bubiyahe ako mamaya, mahuli pa ako, yun na masaklap. Siyempre masakit yun dahil paano naman ang pamilya namin, paano naman na pinapaaral yung mga anak namin, tapos yung kakakainin para araw-araw. Kaya talagang magugutom yung pamilya namin ng mga jeepney driver. Ang hirit nila, itigil ang Jeepney Consolidation Program. Ang ilang mga operator at jeepney drivers, winarningan na raw ng mga otoridad simula pa noong Mayo 1 at nagulat sila sa laki ng posibleng multa. 1 taong masususpinde ang lisensya ng driver habang 1 buwan naman may impound ng jeep na pinapasada. Maliban sa mga to, may multa ring 50,000 pesos sa operator. Kaya naman nung marinig kung magkano ang multa, na-trauma raw ang ilang driver. Pinababa yung mga pasahero niya dahil kami daw ay hindi nakakonsolidasyon. Kaya natakot yung mamang tsuper. Hanggang ngayon ay wala pa siyang minamaniho. Kaya naman ang mga unconsolidated jeepney drivers, handa raw isagawa ang kanilang kilos protesta hanggang mapagbigyan ng pamahalaan. Sa pag-iikot natin, marami pa rin tayong nakitang traditional jeepney na pumapasada. Malalaman daw na consolidated ang mga ito kapag may sticker na. LTO, PNP at MMDA ang manghuhuli sa mga kolorum jeepney. Isa sa pinakamahalagang uri ng transportasyon ng mga jeep sa ating bansa. Kaya malaking pasakit sa mga commuters kung marami ang hindi makakaikot sa kalsada. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Wala ni isang universidad sa Pilipinas na nakapasok sa top 100 ng Times Asia University ranking ngayong taon. Kaya aminado si Pangulong Bongbong Marcos na marami pang kailangang gawin para pataasin ang antas ng edukasyon sa ating bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos na mas tutukan at magkaroon ng comprehensive strategy sa tertiary education ng bansa. Wala kasing universidad sa Pilipinas na nakapasok sa top 100 ng Times University ranking. Sa kanyang talumpati sa National Higher Education Day Summit ng CHED, nabanggit ng Pangulo na walang eskwelahan sa Pilipinas na nakapasok sa top 100 ng Times Asia University ranking. Karamihan daw nanatili ang ranggo o kaya bumaba ang pwesto. Pagtitiyak ng Pangulo, prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. The state of our education today shapes the future of the nation. Kailangan daw maibigay sa mga estudyante ang tamang competencies at skills at mahubog sila sa kritikal na pag-iisip para magtagumpay. Nangako naman siyang magpapatuloy ang libreng matrikula o free tertiary education sa public universities and colleges sa bansa. We have allocated close to 134 billion pesos for our state and local universities and colleges this year so that more students can receive free tertiary education and more families will be eased of the burden of having to pay for college. Ano man daw ang gagastusin ng pamahalaan para sa edukasyon, maituturing na investment para sa kinabukasan ng bansa. Nagtungo naman ang Pangulo sa Iligan City na mahagi si PBBM ng tulong sa mga mangingisda at magsasakang apektado ng El Nino. Pangungunahan po natin ang pag-aabot ng cheque sa ating mga lokal na pamahalaan para sa presidential assistance ng mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat benepisaryo. Ito ay galing mismo sa opisina ng Pangulo upang magsilbing dagdag tulong sa mga apektadong pamilya. Kasabay pa ito ng tig sa 10,000 pisong ipinamamahagi rin ng Department of Social Welfare and Development. Bukod dito, inilatag din ni PBBM ang mga agricultural project ng pamahalaan sa rehiyon. Nagbubuhos na po ang NIA, ang National Irrigation Administration,
ng mga proyekto pang-irigasyon. Sa Lanao del Norte, prioridad nating matapos ang 2 solar pump irrigation project sa bayan ng Salvador at Sapad kung saan halos 30 milyong piso ang nabigay na pondo para dito sa proyektong ito. Target din daw na mapaunlad ang kalakalan at turismo sa Northern Mindanao. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sanay tayong mga Pinoy sa manamis na halo-halo. Pero kung sawa ka na sa tradisyonal na lasa nito, meron daw bago. Yung nilalagyan ng itlog na maalat. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Marymon Reyes. Pagtapos kumain ng maalat, naghahanap naman tayo ng something sweet pangontra umay. Pero sa nakita nating food stall sa QC, pinagsama na ang tamis at alat. Staple dessert sa Pilipinas ang halo-halo dahil sa mga iconic nitong sangkap tulad ng sago, nata, kaong na sinama sa shaved ice, evaporated milk at ice cream. Pero dito sa Canlaon Street sa Quezon City, nagbebenta ng kakaibang halo-halo na nag-originate daw sa Laguna. Nilagyan lang naman nila ng maalat na itlog o salted egg. Kwento ni Joel na owner ng branch na ito sa QC, pareho silang kumuha ng electrical engineering program sa kolehiyo ng founder ng sikat na Ben's Halo-Halo. Nag-OFW daw si Ben sa Italy at sa gelato nakakuha ng inspirasyon para pagsamahin ang tamis at alat sa pagkain. Kaya noong pinatikim sa kanya ang salted egg halo-halo, parang ngayon lang ako nakahaningan yeah? So natikman namin, nasarapan ako. Sabi ko, okay ito may yung salted, sabi ko, matamis yan na may alat. Masarap pagka yung matamis, tapos bigla may matitikman kang konting alat. Pero hindi naman siya ganun kaalat, pero para bang may sumusundot ng alat. Bukod dyan, meron din silang pure makapuno halo-halo at ang spicy winter o ang pinaanghang na halo-halo. Bakit nga ba maanghang? Kasi naman, merong yang siling labuyo, chili flakes at chili powder. Nakaka-excite, kaya titikman na natin. Puro siya. Oh, malasa po pala kahit ang yelo. Oh wow. Buat nguya mo, may malalasahan ka na nagatas pagka-creamy niya. Plus ito yung makapuno, lasang-lasa mo siya. Dudurugin natin na kaunti yung itlog na pula. Hindi mo ma-expect na salted egg siya. Wow, ang galing! Very complimenting yung alat ng itlog na pula. Plus yung tamis ng gatas ng yelo, yung ube. Yeah, may peraso ng salted egg dyan. Try natin. Isipin nyo na lang, yung salted egg, para siyang keso din. Kasi ang keso may alat. So very intriguing itong spicy halo-halo nila. Para challenging, kada subo, kumakagat daw ng sire. Kumano? Hindi siya nanggugulat. Pero nararamdaman mo na unti-unti yung anghang sa lalamunan niya. Oh! Kung gusto niyo yung thrill, na may hinahabol kang lasa, na kakayanin mo kasi meron kang kaagapay na pagkain, magandang pagsabayin yung siling labuyo plus yung halo-halo. Ang haling tapat pa lang ay dinudumog na agad ang halo-haloan. At approved din ang flavors ng halo-halo para sa mga customer na naabutan natin. So yung flavor nag-stay siya, then marami siyang laman. And pinaka-favorite ko is yung makapuno. Unique siya compare sa iba. Lahat naman masarap. Pero yung first time namin pumunta dito, si Father, kinain niya yung may chili. Tinanong namin, masarap. Sarapan siya. Kaya kami pumabalik dito parati. Tamang sakto po sa summer heat ngayon. Abang-abang lang daw dahil baka magkaroon pa ng dagdag halo-halo variety na siguradong matcha-challenge ang taste buds mo. Pagdating sa pagkain, huwag daw matakot na mag-experiment. Kasi malay nyo, may madiscover pang food combos na bago sa panlasa, pero babalik-balikan. Mobile Journal Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.